Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong impeachment, mga kabunyog, ano ito? Magiging matindi ang bangayan nito. Kapag hindi pa yan na-check si Cayetano, guguluhin niya ng impeachment. Sa katunayan ngayon, sabi ni Congressman Ortega, may punto itong si Congressman Ortega, mga kabunyog. Sabi ni Congressman Ortega ng La Union, ako sa nakikita ko sa ginagawa ni Cayetano, hindi niya kinikilala ang liderato ni Gatchalian at saka itong bagong mayorya. Gagamitin din yan na dahilan nila Sara Duterte. Sasabihin nila Sara Duterte, hindi namin kinikilala ang bagong liderato ng Senado. So hindi sila mag-cooperate. Hindi sila magpapailalim sa jurisdiksyon ng bagong liderato. Anong gagawin na ngayon nila Gatchalian? Meron ho ba kayong pangamba na i-capitalize o samantalahin itong pagkakataon ng kampo ng Vice President na sabihin, yung ang kinikilala niya, liderato ni Senator Alan Cayetano. Supposedly po, ang Senate President ang magpe-preside sa impeachment trial. Sabi na nga ni Senator Alan, siya pa rin ang presiding officer nun. Nagpunta po kami ng mga hearing sa Committee on Justice, no? Makikita mo po talaga sa mga survey, sa social media, sa local, sa ground. Sa tingin ko po, sa lakas po ng clamor, saka yung sa punto po na gusto na nilang masagot yung mga tanong na yon, hindi po ako kinakabahan na hindi matuloy itong impeachment. Pero yung nga po, syempre kailangan panatilihin buhay po yung conversation. Kailangan panatilihin po na tuloy-tuloy yung usapan, panatilihin po na magtanong yung taong bayan para hindi po nalilihis sa mga mas importante na issues. Pero kayo po, umaasa po kayo, Deputy Speaker Ortega, nakikilalanin din ni Vice President Sara Duterte yung pong pamumuno na ni Senator Sherwin Gatchalian at siya pong mangunguna sa impeachment trial. Hindi po niya kilalanin. Pakiulit po, napunto na lang po. Baka hindi po niya kilalanin. Yun po yung nakikita ninyo. Feeling ko lang. Kaya habang malayo pa yung impeachment, July 5 pa yung trial, ngayon pa lang, ano na yan, adresa na yan, kumprontahin na yan, nila Gatchalian. Kasi tama yung observation ni Congressman Ortega, sa tingin niya lang sa tingin niya, gagamitin nila Sara Duterte itong bangayan sa Senado para sasabihin ni Sara nung kampo niya, hindi namin alam kung sinong kikilalanin. Ang kinikilala pa namin ay yung lehitimong Senate President o si Cayetano. Di pa paano yan? Di ba? Ang gagawin ng kampo nila Sara, kikilalanin nila si Cayetano. Diyan, mas na naman yan. Kailangan na dyan na may decisive na aksyon ang Senado. Kung ganyan ang gawin nila Sara Duterte, kasi hindi malayong gawin nila yan. Hindi malayong gawin nila yan. At sila Cayetano, gagawin din na guluhin ang trial. Kaya habang malayo pa yan, July 6 pa naman ang trial, ngayon pa lang, kumprontahin na decisively itong grupo nila Cayetano. Kasi masyado na. Ngayon, bukas, ang issue bukas yung Blue Ribbon Committee hearing. Pero pagkatapos ng Blue Ribbon Committee hearing na yan, ang sunod na ay yung impeachment na ni Sara. Kaya makikipagtaka na naman yan si Cayetano. Kaya hanggat hindi yan, ang pinakamaganda sana, ang pinakamagandang solusyon dito, makakuha na sila ng pang-13. Yun na dapat. Pag nakakuha sila ng pang-13, kaagad-agad mag-special session na para matapos na yung issue na yan ni Cayetano. Kasi ang laging sinasabi niya, ang 12 ay hindi quorum. Yan yung laging sinasabi niya. Kaya dapat sa part nila Gatchalian, makuha na nila yung 13 para makapag-elect na ng bagong Senate President.
Kasi kailangan ng mag-elect ng Senate President para talagang masipa na yan si Cayetano. Technically kasi, tama naman yung sinasabi ng mga ng ilang mga personahe. Technically, sa totoo lang talaga, wala namang Senate President sa ngayon. Kahit naman si Sherwin Gatchalian, Senate President pro tempore yung position niya eh. Nag-a-acting lang siyang Senate President. Ang kailangan ngayon, hindi na lang acting Senate President. Kailangan Senate President talaga. Para masibak na yan si Cayetano. Para maano na. Yung talagang wala na siyang maidadahilan. Wala na siyang maidadahilan. Kapag mayroon ng 13 at magi-special session na ang Senado, pagkatapos nag-elect ng bagong Senate President, o halimbawa, na-formalize na talaga na ang elected ng Senate President ay si Gatchalian, at hindi pa rin yan kinikilala ni Cayetano, lalo nang may dahilan na talaga para disiplinahin na siya. Kasi grabe na yan. Ano ito mga kabunyog? May tanong kanina, pwede bang ma-expel sa Senado si Cayetano? Yes, pwede. Pero kailangan 2/3. Kailangan 2/3 yan. Ang pag-expel kasi ng senador sa Ethics Committee yan. Pero kailangan 2/3 yan. Hindi simpleng simple majority lang yan. Ang Ethics Committee magre-recommend, sasabihin nila i-expel si Cayetano. Pagbubutuhan yan. Kaya medyo ito mga kabunyog, mga kababayan. Parang katulad din parang katulad din sa House. O di ba in-expel si Barsaga? Ganyan din sana. Sa ngayon hindi pa naman siguro pag-expel. Pero kung sa kabila ng mga ginagawa ng Senado, kumbaga winawarningan na si Cayetano, sige pa rin, kailangan ng mga kabunyog. Kasuhan na siya ng sedition, ang kinasuhan na sa ombudsman, obstruction of justice. Isa na yon, simula na yon. Dapat madagdagan pa ang mga kaso. Kaya, yan, si Erwin Tulfo, naunawaan natin yung bugso ng emosyon ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, sige, magpatawag pa kayo ng Blue Ribbon Committee hearing nyo. At kakalad ka rin ko kayo, kikwilyuhan ko kayo. Medyo talaga galit na eh. Piko na rin kasi si Erwin Tulfo talaga sa ginagawa nila Cayetano eh. Kaya lang, yung sabihin mong kikwilyuhan, kakalad ka rin, medyo hindi rin tama yon. Kasi kung mayroon man diyang gagamit ng dahas kay Cayetano, hindi dapat kapwa niya senador. Yung mga pulis, mga autoridad, pag may kaso na yan at makukulong, o kaya na yan, mga autoridad na, mga law enforcers ang kailangan dyan. Kaya lang yun na nga, ang gustong nang makita ngayon ng taong bayan, may gawin ng aksyon. Aksyon na ang kailangan dito. Masyadong mabait sila Gatchalian eh. Masyadong mabait. Noong nakaraang araw, naunawaan pa natin yon, yung nag-hearing yung Blue Ribbon ni Pia Cayetano. Sabi natin, sige, mukhang pinagbibigyan lang nila Sherwin Gatchalian. Hayaan natin. Pero itong ngayon, mga ginagawa ni Cayetano ngayon, una, sinasabi niya sa mga a-attend bukas, huwag kayong a-attend dyan. Hindi lehitimo yan, hindi legal yung Blue Ribbon ni Tulfo. Huwag kayong a-attend dyan. Tingnan nyo yung ganyang statement. Ano na ito? Mga kabunyog, mga kababayan, kailangan na nito talagang kumprontahin kung paanong niya kasuhan, pagulungin na yung investigasyon ng Ethics Committee. Hindi ko alam kung sino ang chair ngayon ng Ethics Committee ng Senado. Dati kasi si JB Ejercito. Dapat lagyan ng chairperson ang Ethics Committee na matapang. Sino bang pwede dyan? Pwede, si Erwin Tulfo na ang gawin sa Ethics Committee. Para talagang legal yung gagawin niya.
O, di ba? O, total, matapang si Erwin Tulfo. O, di sige. Imbestigahan mo si Cayetano. Pagkatapos niyan, magbigay kayo ng recommendation bilang ethics committee. O, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Ano na yan? Kailangan na yan. Kasi sobra na ito eh. Kumbaga tama na, sobra na. O. Ang kailangan na ngayong makita ng taong bayan ay madisiplina yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.